Ito ang reading mo, Scorpio. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Sa channel reading kayo nang baalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Seven of Pentacles. I feel like ang nasisense ko na energy mo, ginawa mo lahat ng makakaya mo para maibigay yung effort, time, anything dun sa sitwasyon na yon, pero walang bumabalik. Some of you, iniisip mo kung tama pa ba na magbigay ka pa ng panahon at oras mo dun sa isang sitwasyon na dumarating sa buhay mo. Ang mensahe ng card mo, nakita ko na nagkaroon ng pagtatapos dun sa past situation mo, and meron ditong darating na pagsisimula or new beginning para sa'yo. Nagkaroon ng kaguluhan dun sa nakaraan, hindi nagkasundo. Ginawa mo lahat, pinunuan mo, binigay mo lahat ng makakaya mo. Pero may mga sitwasyon na hindi bumabalik lahat ng mga ginagawa mo. Some of you, pinapakita mo yung pagmamahal na makakaya mo dun sa taong mahal mo. Pinupunuan mo yon hanggat kaya mo. May tao na nagbibigay sa'yo ng magandang advice. Itong tao na to maaring mas matanda sa'yo, pwedeng magulang mo, kapatid mo na nakakatanda sa'yo, o kamag-anak. Some of you, may mga desisyon kang kailangan dito na harapin at pag-isipan ng mabuti. Marami ka mang pagsubok na pinagdaanan, unti-unti mo yang malalagpasan, mas matatag ka na ngayon. Iniisip mo kung mag-i-invest ka pa ba, pwedeng sa pera, sa business, or sa relasyon. May darating na bagong opportunity para sa'yo. Some of you, may darating na text, chat, or email. Binigay mo lahat ng makakaya mo, pinunuan mo lahat ng responsibilidad dun sa sitwasyon na yon sa buhay mo. Pero may mga bagay na gusto mo nang sukuan. Napagod ka na burnout ka. Pero naisip mo na hindi pwede. Kailangan mong magpatuloy kahit anong mangyari. Kahit bigat na bigat ka na. Alam mo kung ano yung magpapasaya sa puso mo. And may mga bagay ka na iniisip dito na gusto mo na makamit. Some of you pwedeng may marriage na involved. Clarify natin ang the Tower. Seven of Swords and the Hangman. May mga bagay ka dito na pinagdedesisyonan pero nahihirapan kang makapag-umpisa. Tinatry mo naman na gawin yung makakaya mo. Some of you nagkaroon ng cheating, lies, and deceit dun sa sitwasyon. And ngayon meron kang kinakaharap na desisyon na kailangan mong gawin sa papasok na simula sa buhay mo or panimula sa buhay mo. Clarify natin ang King of Swords, Three of Swords, and the Fool.
nasaktan ka ng sobra, nalungkot ka. Pero inisip mo na kailangan pa rin na harapin yung kinabukasan o yung hinaharap mo, yung present life mo. Kasi kung susuko ka at ihinto mo yung buhay mo, parang pinakita mo na talunan ka na nun. May mga desisyon ka dito na kailangan mong pag-isipan ng mabuti, pag-aralan, para makapag-umpisa ka sa bagong buhay mo. Clarify natin ang Queen of Pentacles, Judgment and the Sun. May ibibigay dito na gustong-gusto mo yung judgment na talagang gusto mong makamit or desisyon na kailangan mong harapin. Unti-unti ka na nagiging okay, nagiging masaya. Some of you, darating din yung panahon na magiging masaya ka at magiging okay ka. And ginagawa mo lahat ng makakaya mo para maibigay kung ano yung tamang desisyon sa bawat sitwasyon na papasok sa buhay mo. Clarify natin ang Ten of Wands, Queen of Wands, and Three of Pentacles. Meron ka ditong i-build sa future mo or inaayos sa loob ng tahanan. Gagawin mo lahat ng makakaya mo para dun sa mga responsibilidad mo, para maging okay lahat. May mga pangarap ka pa na gusto mo pang makuha at ma-achieve. Clarify natin ang Two of Cups, Ace of Cups, and Six of Swords. Pinupunan mo lahat ng makakaya mo para maibigay yung pagmamahal na totoo dun sa mga taong mahal mo. Some of you, may darating dito na tao na nakalaan para sa'yo. Yung tao na to, pwedeng mag-propose siya at unti-unti kang mag-heal dun sa sitwasyon na yun. Siya yung ibinigay sa'yo para maging okay ka. Clarify natin ang strength. The Lovers and Two of Swords. Minahal mo yung tao. Pero may mga sitwasyon na pinagdaanan nyo na sobrang hirap. Nalagpasan nyo yun. And isa yun sa nagpatibay sa'yo. Yung mga nangyari na yun. Naging matatag ka dun. Marami kang natutunan. Clarify natin ang Eight of Wands, Two of Swords, and Temperance. Meron ditong opportunity na papasok sa buhay mo. Kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kung handa ka na. Kasi magulo pa yung isipan mo. And habaan mo yung pasensya mo, alamin mo kung ano yung tamang desisyon para sa'yo, para hindi ka magkamali at pagsisihan mo sa huli yung mga desisyon mo. And nandiyan lang yung gabay mo, hilingin mo lang at magdasal ka lang palagi na tulungan ka na bigyan ng tamang idea or desisyon sa mga ginagawa mo. Clarify natin ang the Hierophant. Two of Cups and Knight of Wands. Itong tao na to, minahal mo. Binigay mo lahat ng makakaya mo. Kung ano yung pagkukulang, ikaw yung nagpupuno. Some of you, nakikita ko na yung tao na to, yung nagpapasaya sa'yo. Magkakaroon dito ng very passionate na moment or intimate. Isa yun sa nagpapasaya sa puso mo. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. Child, you care deeply about children and they readily respond to your love. All children, including your own inner child, require love, affection, and attention. We can clear and open your heart and schedule so that you can give more time and energy to the children who need you. Ang mensahe ng iyong gabay na andun yung hinahanap ng bata na pagmamahal. Ganun ka rin, may inner child ka na nararamdaman or deep within you.
na naghahanap ng pagmamahal, pag-aasikaso, yung pagmamahal na alam mong totoo para sa'yo. And kung sa tingin mo, hindi mo yun nararamdaman sa mga taong nakapaligid sa'yo, magdasal ka lang palagi. Isipin mo na ang gabay mo ang Diyos, nandyan palagi sa'yo. Sila yung pinaka-loyal na nagmamahal at totoo sa'yo. Kahit sabihin na natin hindi mo sila nakikita, hindi mo nararamdaman, pero alam mo sa sarili mo na may Diyos, may gabay ka na totoo sa'yo. Minsan nagbibigay sila ng mga magagandang idea, plano para sa'yo. Mararamdaman mo yun kasi alam mo na may mga dumarating sa isipan mo na hindi mo akalain na makakatulong sa buhay mo, sa sitwasyon mo na kinakarap. At ang Diyos yung nagbibigay nun sa'yo. Doon siya kumukonek sa isipan mo para bigyan ka ng tamang desisyon, plano sa buhay mo. Basta isipin mo lang palagi na nandyan ang Diyos Ama para tulungan ka, magdasal ka lang palagi at alagaan ng sarili mo. Gawin mo yung makakaya mo at magpapasaya sa puso mo. At itong yung reading, Scorpio. Kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.